Hi guys! For today's video, we're gonna make beef adobo and this is my first time na magluluto ako ng adobo gamit yung beef. Almost 1 month na nga tayong hindi nagpo-pork kaya itatry naman natin tong beef sa adobo. Naready ko lang din yung mga beef na gagamitin ko at sinaling ko nito sa bowl. Then meron pala akong mga nakachop na bawang sa ref kaya ito na lang din yung ginamit ko. White onion nga pala yung gagamitin ko pero pwede naman kayong gumamit ng red onion kung yun ang gusto nyo. Pero ito kasi ang marami ngayon sa amin ay white onion. Chinop ko lang din siya nakatamtaman at nilipat ko na rin dito sa maliit na bowl. Next naman natin hihiwain ay ang mga patatas. 3 nga pala yung ginamit ko kasi nga gustong gusto ko talaga ng patatas sa adobo. After nga mabalatan ng patatas, sinubukan ko nga yung transition na napapanood ko sa mga cooking vlog. Di ko alam kung pasok yun pero pwede na yun. Chinap ko lang din ito ng katamtamang laki, hindi ganun kaliit at hindi rin ganun kalaki para hindi maduro pag naluto. Nagrado din pala ako ng siling pula pero dalawa lang yung gagamitin ko kasi nga ayoko na masyadong maanghang. Okay na yung may kick na anghang para hindi naman masyadong nakakaumay. Pinainit ko lang din yung pan, din naglagay na ako ng mantika. Sinunod ko namang igisa yung sibuyas at pagkatapos naman maigisa yung sibuyas ay sinunod ko naman yung bawang. Mas mabilis kasing maluto ang bawang kaya hinuli ko ito. Isutay-sutay mo lang siya until you smell the aroma. Wow, English yan, smell the aroma. At kapag okay na, tsaka naman natin isunod yung beef na niready natin kanina. Halu-haluin lang din natin siya hanggang sa mag-combine silang lahat at makita mo naluluto na yung beef. At kapag feel mo na okay na yung beef, tsaka mo naman isunod ilagay yung patatas. Ito lang yung way ko ng pagluto ng adobo. Mas feel ko kasi na ginigisa muna yung patatas bago mo siya diretso ilagay sa tubig. After nila mag-combination, tsaka naman natin sila timplahan ng paminta. Pamintang durog na yung ginamit ko para merong kick na anghang. Naglagay rin pala ako ng onting asin para kahit papaano may alat-alat. Alat-alat? Hindi pa talaga ako sanay mag-voice over kaya kung ano-ano talaga yun nasasabi ko. Pagkatapos natin siyang halu-haluin, maglagay naman tayo ng toyo. Bahala ka na kung toyo mo, toyo niya, o toyo ng kahit na sino. Char, baka mamaya toyoin siya. Onti lang pala yung nilagay ko ditong toyo dahil nga maglalagay rin tayo dito ng oyster sauce. Mamasitas, baka naman. Dito sa oyster sauce, medyo dinamihan ko nga dahil nga masarap talaga sa adobo ang merong oyster sauce. Kung hindi nyo pa na itatry, itry nyo na guys. At kapag nalagay mo na yung toyo niya, ay yung mga pampalasa, tsaka naman natin siya hahaluin. Para naman mag-well combine lahat ng mga ginamit natin ng mga seasoning doon sa meat at doon sa patatas. At kapag okay na, tsaka naman tayo maglagay ng tubig. Ito na pala yung way ng pagpapakulo ko dahil nga matigas pa yung beef at yung patatas. Pakukuluan lang din natin ito hanggang sa uminit yung ulo ko sa'yo ay char. Hanggang sa lumambot yung beef at yung patatas. Naglagay rin pala ako ng bay leaf dahil nga hindi pwedeng mawala sa adobo itong dahon ng laurel. Isa rin kasi ito sa magpapasarap ng adobo natin. Pagkatapos nga ng 365 days ay malambot na tong beef natin. Kung mapapansin nyo, wala na yung patatas ay kinain ko na nga. Char! Yun kasi ang unang lumambot kaya tinanggal ko muna para hindi siya ma-overcook. At dahil nga luto na tong beef natin, ilalagay na natin yung patatas na tinanggal natin kanina. Ito nga pala yung gusto kong ma-achieve sa adobo ay yung medyo nagmamantika talaga. Naalala ko kasi yung luto ni nanay ng adobo ay medyo kahawig nga ng ganito. Alam kong kahit hindi nyo tinatanong, ito na yung pinakamasarap na naluto kong adobo. At syempre, healthy dahil nga hindi na tayo kumakain ng pork. Nilagay ko na rin yung siling hiniwa ko kanina pero 3 lang yung nilagay ko dahil nga nung tinikman ko ay maanghang na dahil dun sa paminta. Sa huli ko nga pala nilagay yung suka at pagkatapos pinakuluan ko lang ito ng 3 to 5 minutes. Kapag maglalagay kayo ng suka ay wag muna nyo hahaluin agad dahil nga mas mabilis mapanis yung ulam na niluluto nyo kapag hinalo nyo agad yung suka. Mahalaga rin talaga ang suka sa pagluluto dahil isa ito sa nagpapatagal ng pagkain natin kahit ilang araw na ito nasa ref. Maniwala man kayo sa hindi, pero legit talaga na importante ang suka sa lahat ng pagkain. Kahit nga sa pagbibake, ginagamit yan. Ito na nga pala yung beef adobo natin kaya tikman na natin! Oh, gotcha.
y'a pas moyen. At 5 in the morning, I wake up to 5 for my yard. O siya, hanggang sa muli. Paalam!